Bakit pinagsisisihan ang pagkakasilang sa mundo? Mag-asawa'y di biro. Huli na nang mapagtanto ito ni Marina at Ludi. Sila ang bumubuo sa ikawalong batch ng mga nominado sa ating Huwarang OFW 2017. Panoorin ang kanilang kwento at makibahagi sa pagpili ng dapat maging Huwarang OFW 2017. 15 anyos si Marina nang una siyang magkaroon ng nobyo. Ang kapusukan ng murang edad ay humantong sa hindi dapat. Nay, kain. Nay, akin po yan. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito may nangyari? Nay, wala po yan. Bagamat may gatas pa sa mga labi, nagsama na sa iisang bubong sina Marina at ang kanyang nobyo sang-ayon sa desisyon ng kanilang mga magulang. Subalit puro pasanin para kay Marina ang kanyang inani sa kanilang pagsasama. Diyan ka na nga. Buhay ka. Isang araw, di inaasahang pangyayari ang bumasag sa kanyang pananahimik. Nakapatay ang kanyang asawa. Bunsod noon ay nagtago ang kanyang pamilya. Nagbayad ng pang-areglo sa kaso si Marina kaya hindi na nakulong ang kanyang mister. Nagpatuloy ang magulong pagsasama ng mag-asawa hanggang sa hindi na ito nasikmura pa ni Marina. Gusto kong hanapin yung sarili ko sa kaso ng magulong buhay ng asawang meron ako. Pumunta ako sa Taiwan para kumita ng pera, kawalas kami tala ng kahirapan, kasalanan, ng walang kapayapaang buhay. Nagtrabaho siya sa isang factory sa Taiwan kung saan dugo at pawis ang kanyang naging puhunan. Naibibigay man niya ang pangangailangan ng mga anak, ang gabay na mas higit nilang kailangan ay bigo naman nilang matanggap. Ano bang ginagawa mo sa school mo? Pumapasok ka pa ba? La, ayoko na po pumasok sa school. Unti-unti ko pong pinaliwanag sa kanila na ganun siya namin, na hindi na kami pwedeng magsama ng papa mo kasi ganito. May problema kami parehas, pero hindi ibig sabihin na hindi namin kayo mahal. Sa pag-asang magkakaroon ng dagdag kita, pinasok ni Marina ang negosyo ng pagpapautang. Subalit sa halip na kumita, lumobo pa sa 100,000 New Taiwan dollars o 160,000 pesos ang kanyang naging pagkakautang. Binalot ng dilim at kawalan ng pag-asa si Marina. Kahanap ko ng sarili ko, kahanap ko ng ginhawa, kahanap ko ng kaligayahan. Para hindi ko makita ka sa kahit sinong tao. Gayunpaman, sa isang imbitasyon ay nakaaninag ng liwanag. Isang hindi malilimutang tagpo ang nasaksihan niya. Umattend po ako ng church. Na-bless po ako sa turo ng pastor. Na-bless po ako sa preaching niya. Sinabi ng pastor namin na napakaiksi lang ng buhay ng tao. Sabi niya, this is the time para isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang pag-ibig ni Jesus na naranasan ni Marina ang siyang nagtulak sa kanya na abutin din ang asawa. Mula nang patawarin niya ang asawa, nabunot ang tinik sa kanilang mapait na pagsasama. Di nagtagal, nakakilala sa Panginoon ang kanyang asawa at 2 anak. Malayo man siya sa kanyang pamilya sa ngayon, pinaglapit naman ng Diyos ang kanilang mga espiritu. Ngayon ay aktibong ginagamit ng Diyos sa isang Kristiyanong simbahan sa Pilipinas ang kanyang mag-aama. Ang kanyang asawa ay masikap nang nagtatrabaho ngayon para sa pamilya, habang si Marina ay patuloy na nagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos sa ibayong dagat. God restored everything, and I'm grateful sa second chance na ibinigay niya sa aming mag-asawa. God is not just a center of our relationship, but a center of my family. Unti-unti na rin niyang nabayaran ang kanyang mga utang doon. Mahirap ang pinagdaanan ni Marina sa buhay, ngunit sa biyaya ng Panginoon, napagtagumpayan niya ang hinarap na mga hamon. Para sa Panginoon, wala siyang hindi kayang gawin. Walang mahirap para sa Kanya.
You know, Kata, it's so amazing. I don't discount. I salute mothers, single parents who can raise up all their kids and they turn out so well. Yun, dahil wala yung father, kaya nga the kids are growing up without identity because the father gives identity to the kids. No? So, ganun nga, they don't want to go to school, no? Nawawala sila ng interest. So, I'm glad that Marina intervened, no? and explained that so well as best as she could, maski na malayo siya. But we all know that because God intervened in their life, yun. Yun. Because on her own, hindi rin kakayanin ni Marina, no? Because, syempre, tayo mga tao, tayo makasalanan tayo, we are warped. You know, sa ating pag-iisip, sa ating mga pamamaraan. At kung hindi natin matututunan ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos, magiging mali o baliko pa rin ang ating pamumuhay at pagpapalaki sa ating mga anak. Mabuti na lamang, Peter, at nasumpunghan ni Marina ang ating Panginoong Diyos at natagpuan niya na nasa Diyos ang solusyon sa kanyang mga problema. Tama yan. And because, you know, Marina knew what the Lord did in her life, that's why she was so sure she could easily reach out to her husband. Alam din niya that the Lord can do the same thing in his life. Right. A successful marriage involves both the husband and the wife fulfilling specific roles. The Bible tells us in the book of Ephesians chapter 5, verses 22 to 23, it says, "Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is Savior." And in verse 25, it says, "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her." Ang buhay may asawa po ay isang uri ng paglalakbay na minsan ay mabato o malubak ang daraanan. Minsan nga sa buhay mag-asawa, mayroong di pagkakaunawaan, may awayan, may masasaktan at may iiyak. Minsan pa nga ay sa halip maayos ang gusot ay nauuwi pa sa hiwalayan. But this is not how God planned and designed marriage. He designed marriage to last for a lifetime. This can be achieved if we let God be the center of our marriage. Nakita po natin yan sa kwento ni Marina na nang tanggapin niya sa kanyang buhay si Jesus, aba, inayos ng Diyos ang kanyang buhay at buhay nilang mag-asawa. Kayo po ba, nahaharap po ba kayo sa samot-saring mga problema? Are you already at the end of your rope? You feel na tapos na. You wanna give up. Everything is against you and there's no way for you to go. Ang Panginoong Diyos po, nandyan lamang po sa harap natin ngayon. He's knocking at the door of our hearts and He wants to come in and sup with us. Just let the Lord into your heart because He is good and He is God. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aking Ama, sukdulan akong makasalanan at hindi ko na alam ang gagawin ko sa aking buhay. Tulungan po ninyo ako. Tulungan niyo akong makakawala sa aking sitwasyon. Tulungan ninyo akong makaalpas sa aking mga problema, maging sa aking mga kasalanan. Ngayong araw na ito, napag-alaman ko na si Jesus ay nagbuwis ng kanyang buhay, pinagbayaran niya ang lahat ng aking mga kasalanan, maging ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. O Jesus, naririnig ko ang iyong katok sa aking puso. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at ikaw na ang maging aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod. Ikaw na ang Diyos ko. Ituro mo sa akin kung ano ang tamang landas para sa akin. Ituwid mo ako. Ituwid mo ang aking landas. Maging ang para sa aking asawa o anak at ang aking buong pamilya. Panginoong Diyos, ikaw na po ang aming maging Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat sa bagong buhay na ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na aking nakamtan sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000.
If you want to know more about the most important decision you just made, call our prayer center, 737-0700, and our trained counselors will answer your questions based on the Word of God. If you live in the province, you can also call us toll-free. Libre ang tawag dyan sa 1-800-1888-8700. Pwede rin po kayo mag-text. I-type lang ang yes, space, the 700 Club Asia at ipadala sa aming smart number 0949-888-8001. Sa Globe, 0917-4065-001 at sa Sun, 0925-300-3000. You can also send us your messages to our Facebook wall. Just type the 700 Club Asia. And you can also chat with us live. Just log on into our website, cbnasia.org/mediacenter. Simula na ang Huwarang OFW 2017. Maaari na kayong magsumite ng inyong mga kwento. Ipadala ang mga entry sa Huwarang OFW 2017 at cbnasia.org. Magbigay ng buod ng inyong patotoo. Para mabigyan kayo ng pagkakataong makilahok sa pagpili ng karapat-dapat na hiranging Huwarang OFW, meron tayong online voting. Ang inyong boto ay 20% ng pangkalahatang puntos ng mga nominees. Bumisita lamang sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Vote Contest tab. Nung sasaksakin ko yung sarili ko, may lumiwanag dito sa kaliwa kong Bible. Tapos nanood ako ng TV, sakto 700 Club Asia na naman. Binuo ng Diyos ang nooy wasak na buhay ni John. Si Jesus pala, yung kailangan mo talaga. It's encouraging and gives renewed hope to see such stories, and we're able to do these because of your continued support. Please continue to partner with us as we encourage people to love the Word, live the Word. If you're not yet a partner, be one now. Visit www.cbnasia.org and click Give. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Hindi inasahan ni Ludi na ang kanyang pag-aasawa sa murang edad ay hahantong sa malalang pag-aaway nilang mag-asawa. Ludi, kunin mo akong baso doon. Pag meron po yung time na dumating yung nag-aaway kami, pag minura niya ako, minura ko din siya. Hanggang isang araw, di na natiis pa ni Ludi ang kanyang nararanasan. Po yung time na 1 month po siya nawala. Hindi ko alam na darating ba na siya. Ang tindi ng kanilang pag-aaway ay humantong sa hiwalayan. Ang pangyayari ding iyon ang nagtulak kay Ludi na mangibang bansa. Namasukan siya bilang DH sa Hong Kong. Doon ay naranasan ni Ludi na masaktan dahil sa kakulangan sa kaalaman sa kultura at lengguwahe ng kanyang amo. Napakasakit po sa pakiramdam na ituturing ka na parang wala kang alam. Makalipas lamang ang ilang buwan, nakipagsapalaran naman ang asawa ni Ludi sa Saudi. Kahit na nagkahiwalay, nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Upang maipadama ang pagmamahal sa mga anak, patuloy ding sumusulat si Ludi sa mga ito. Di man niya pisikal na masubaybayan, dama naman ng kanyang mga anak ang kanyang pagmamahal. Subalit dahil sa isang pangyayari, nanlumo si Ludi. Nasangkot ang kanyang asawa sa isang iligal na gawain. Dahil doon, hindi natuloy ang magaganda sana nilang plano bilang mag-asawa at pamilya. Wasak at kawalang direksyon ang nadama ni Ludi noon. Subalit sa punto pa lang yon, magpapakilala ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. May mga hindi pa magandang balitang natanggap si Ludi tungkol sa kanyang asawa. Subalit, tuluyan na lamang pinili ni Ludi na itaguyod ang mga anak mag-isa sa pamamagitan ng pag-OFW at unahin ang Panginoon sa kanyang buhay. Napagtapos ni Ludi ang kanyang mga anak ng kolehiyo at namayagpag din sila sa kani-kanilang mga larangan habang patuloy nagtitiwala silang mag-iina sa Diyos.
The Bible says, Kata, many are the plans of men, but it's the Lord's plan that will prevail. Marami silang plano. They're good plans, but you don't know the future. You know, if you don't entrust your plans to the Lord, the future becomes uncertain, no matter how good and how diligent you try to follow those plans. And the good news is, God's plan for us is always good. And it's also all for our welfare. It is not to harm us. Kaya dapat po talaga, sabi ni Peter, alamin natin kung ano yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Kasi nga kahit ipilit pa natin yung sarili nating plano, kung hindi yun ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin, ay hindi po mangyayari. Kung mangyari man, ay baka matuloy lang sa ating kapahamakan. But you know, widows or those abandoned by their husbands may feel lonely, empty, alone, or a failure. God is reminding you in the book of Isaiah, chapter 54, verses 4 to 5, it says, "Do not be afraid, you will not suffer shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth, and remember no more the reproach of your widowhood. For your Maker is your husband, the Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth." This came to pass in the life of Ludi, when she could not depend on her husband, but depended on God alone. She was able to provide for her children's education and now successful in their chosen profession. You know, God is amazing. God can do wonders. When we entrust everything to Him, talagang His plans for us, like you said kanina, Kata, they're always good. Yeah. And we just want to pray for the widows there. Perhaps you're not a widow, but you're alone. You're a single mom, or you're working abroad, and your husband is abroad. You're here alone, raising the kids all by yourself. That the Lord will give you wisdom to do that. Yung ginawa niya para kay Ludi, gagawin din niya para sa inyo. Amen. Let's pray. Our Father in heaven, we just bring to you right now all the mothers, especially that are alone, raising their families, their children here in our country all by themselves because their husbands are abroad, they're at work, or perhaps they were abandoned, Lord, or they have been widowed. Lord, you are their husband. You are the father of the family. So Lord, even now, would you just wrap your arms of comfort and love around them? Would you pour wisdom so that they know exactly what to do? Would you pour your strength in their lives, Lord Jesus, that as you did a work in Ludi's life, you will do the same work in their lives and even beyond. As they entrust their lives, their plans, and the lives of all their children to you, you are the God that is faithful. You began a good work in their lives and you will bring it to its full completion. Lord, we entrust them all to you now. Do a miracle working work in their lives right now. In Jesus' name, we declare victory now. In Jesus' name, receive it. Amen. And amen. Thank you, Lord. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Nung sasaksakin ko yung sarili ko, may lumiwanag dito sa kaliwa kong Bible. Tapos nanood ako ng TV, sakto 700 Club Asia na naman. Binuo ng Diyos ang nooy wasak na buhay ni John. Si Jesus pala, yung kailangan mo talaga. It's encouraging and gives renewed hope to see such stories, and we're able to do these because of your continued support. Please continue to partner with us as we encourage people to love the Word, live the Word. If you're not yet a partner, be one now. Visit www.cbnasia.org and click Give. Para mabigyan kayo ng pagkakataong makilahok sa pagpili ng karapat-dapat na hiranging huwarang OFW, meron tayong online voting. Ang inyong boto ay 20% ng pangkalahatang puntos ng mga nominees. Bumisita lamang sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Vote Contest tab.
Simula na ang Huwarang OFW 2017. Maaari na kayong magsumite ng inyong mga kwento. Ipadala ang mga entry sa Huwarang OFW 2017 at cbnasia.org. Magbigay ng buod ng inyong patotoo. Here's a simple way that I follow when I do my scripture reading in the morning. The acronym is SOAP. Letter S stands for the scripture. As you read the word, ask what part of the word really stands up and jumps at you. And then you write this down. And then letter O stands for observation. Based on that scripture, what do you think the Lord is saying to you? Letter A stands for application. Ask yourself, how does that word apply to your situation right this moment? Letter P, you pray it through. Ask the Lord to empower you so that that word can come alive in you. Wait for God to speak to you. Kain na tayo. Sige, kain na. Kain na. Oh, ano ulam natin yan na naman? Wala ka ba ibang mabibiling ulam? Aba, nagrereklamo ka pa? Samantalang wala kang binibigay na pambili. Eto, yan! Laki na mo eh! Wala! Ano ulam na yan eh? Ay, ikaw! Binawan mo ako! Ikaw! Sobra ka na! Para kay June, mailalarawan sa impyerno ang kanilang tahanan sa piling ng kanyang ama. Bunga ng mabibigat na kamay at masasakit na salitang namutawi sa bibig ng kanyang ama, pagkamuhi ang naging sukli ni June sa magulang. Dumating yung point na I'm asking the Lord why na pinanganak kami sa ganun. Mas maganda siguro na hindi na ako lumabas at nakita ko yung ganun paghihirap. Ganun kalupit na buhay na naranasan namin. Upang makatulong sa kanyang ina na paglalabada ang ibinubuhay sa pamilya, na masukan si June bilang kargador sa palengke. Pinagsabay niya ang pag-aaral at paghahanap buhay hanggang sa makatapos ng high school. Sa gitna ng dagok, mistulang hulog ng langit para sa kanya ang tagpong hindi niya malilimutan. Yung pinsan ko ay dumating siya. Hiniram ko sa kanya at sabi ko kung pwede niya akong pahiramin at gusto ko rin magbasa. First time nabasa ako yung Book of Matthew. Yung Sermon of the Mount and then yung Come unto me, all of you are weary and chapter 11. Para akong bata talaga na na-amaze ako sa Word of God na ayaw ko nang tumigil talaga sa pagbabasa ng kanyang salita. Nagkaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos si June. Tinuklas ni June ang daan tungo sa kaligtasan. Sa isang retreat ay nagkaroon siya ng personal na relasyon sa Panginoon. Hindi nagtagal ay naging bahagi siya ng isang Kristiyanong simbahan at lumago bilang isang lingkod ng Diyos. Taong 1991, lumipad siya sa Saudi Arabia upang maitaguyod ang sariling pamilya. Makalipas ang 7 taon, nakapagtrabaho siya sa customer services na naging kasangkapan para maabot niya ang iba't ibang lahi na makakilala rin sa Panginoon. Subalit nang matanggap niya ang tawag ng Diyos na maging isang pastor, kinailangan niyang bitiwan ang karera at tumutok sa pagbubuo ng mga simbahan doon. Ngunit dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos sa Saudi, dumaan si June sa butas ng karayom. Taong 2016, nagkaroon ng raid sa kanilang simbahan. 5 sa kanyang mga kasamahan ang hinuli ng Saudi Police. 2 ang naideport sa Pilipinas habang 3 ang binigyan ng pardon. Bagamat pinigilan ng magsagawa ng mga Kristiyanong gawain, hindi natinag si June. Nagpatuloy siya sa kanyang pakikibaka sa pananampalataya hanggang sa maging maayos ang sitwasyon. I don't know nandun talaga yung passion ko na humikayat pa ng maraming mga disciples. Tatayo ka sa harapan nila hindi dahil ikaw ay magaling, ikaw ay seminary graduate. Tatayo ka sa kanila bilang anak ng Diyos. Lumuhod ka sa Panginoon, iluhod mo siya sa Panginoon. Naging tapat sa kanila ang Diyos.
Hindi nagtagal, dumami pa ang mga taong nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ni June. 2 simbahan sa Saudi ang nabuo, bunga ng kanyang nag-aalab na puso sa Diyos. Sa kabilang banda, ang kanyang pamilya ay nakakilala na rin sa Panginoon. Ang dating matigas na puso ng kanyang ama ay naging malambot sa habag ng Diyos. Naging born again yung tatay ko. Yun ang amazing grace. Nakita ko talaga. Ngayon, sa sarili niyang pamilya, sinisiguro din ni June na ang Panginoong Jesus ang sentro ng kanilang buhay. Napakasaya ng family. We are all active in the Lord. Ang rule, ang number 1 is to love the Lord. Yung pamilya na galing sa Panginoon, para sa Panginoon, at naglilingkod para sa Kanya, para sa Kanyang paglalang. Ibang klase, no? Tapang. Yeah, I mean, it's not easy to. We understand his passion, di ba? But to do it in a country like that na very strict sila, ibig sabihin may conviction talaga si June. Tsaka merong clear call from God siya. And he believes that, you know, when God gives a vision, there's so-called provision, no? And even protection for him and his family. And I don't know where June is right now, but I believe June, out of his passion and his commitment to the work of evangelism that has been entrusted to him by God, no? Sige siya. Pagpapatuloy niya regardless of the danger to his life. And I think the Lord continues naman to be faithful to him also. Amazing. Thank you, Lord. You know, from a bitter and angry, resentful person, because of his circumstances, June became a loving, compassionate, and a forgiving person. The Bible tells us in the book of Ephesians chapter 4, verses 31 and 32, it tells us, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Sa atin pong wikang Tagalog, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. If we allow bitterness to rule our hearts, we will remain angry, and that affects our well-being more than the object of our anger. Moreover, God wants us to be forgiving and to live in love, joy, peace, and holiness, not in bitterness. Therefore, we must always be on guard against, grave peril of bitterness. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. God bless you more. Love the Word. Live the Word. Ngayong Martes, ano-ano ba ang mga criteria para maging wife? dapat siyempre maganda. Sinulat ko yung gusto ko sa isang babae. Gusto ko humble, na maganda, siyempre. Dapat marunong mag-budget. Ibang income ng asawa ko, ibang income ko. Wala kaming pakialaman dyan. Pero mag-asawa sila. Dapat din mabait. Dapat maaruga. Dapat marunong magluto. Marami pang dapat niyong malaman to be a wife sa Resume of a Wife! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng Alisto.